Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay March 6, 2025, Thursday. At finally, ayun may nakita tayo na breakout dito sa candle natin. Mukhang palaban na si Philippine Stock Exchange natin. Okay, so maganda yung breakout natin. Medyo may clear sign tayo dito sa MA20. Ayan, so tayo mali. Akala natin meron pang double bottom na inaantay. So, pero syempre, ang pinakagusto natin for today's trading natin, bukod sa malakas talaga siya kasi umabot tayo ng 2.4% sa pinaka-peak kanina. Ang daming blue chips yung gumalaw. Nangunguna si 'di ba, si ICT kanina, pero ba't wala dito sa trading stocks natin. So, nag-close tayo is 1.6%. Malaki pa rin 'yan kumpara sa global sentiment kasi yung futures ng US market pabagsak siya ngayon. Pero kapon okay naman lahat ng di ba? Halos okay lahat. Si crypto malakas siya ngayon, nasa 90K ulit. So, congrats ulit dun sa mga nakabantay dun sa CISO ng crypto natin. So, nakabalik ulit siya sa bandang 90K after magkaroon ng news na meron, hindi naman daw lahat is bibigyan ng tariff. So, selected daw. So, ganun din naman yung Canada. Si-select din siya ng panlaban niya kay US. So, si Starlink yung isang na panood ko kahapon na mukhang tatamaan ng sa Canada, mga iba pa. So, bandang Canada yung Starlink. Okay, so balik tayo dito. So, very good. Meron tayong 319 ba? Yung nasa listahan ko is 276 million net foreign buy. Pero nakalagay dito 319.48 million. So very good, very strong close na po yan. Di ba yan yung hinahanap natin? Mga at least 300, 200 million na net foreign buy. So hopefully yan yun. Kasi pang limang buwan na natin kung hindi pa rin tutuloy yung reversal ng market natin. So very unusual okay naman yung galawan ng earnings ng ibang mga blue chips natin. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks. Property kayo nanguna dito. Hindi ko nakita yung summary ni Philippine Stock Exchange. So, pero nanguna si Century Property Group natin or CPG kasi nag-close siya ng 13.46%. So, dalawang plus daw tong si CPG natin. So, grabe, lakas niya, no? Umaga pa lang 8%, 5% kaagad yung opening niya. And then, tinulak na siya sa buong araw. So, 430K net foreign sell. Meron siyang meron siyang press release kasi parang may bago siyang investment ng mga properties. So yun yung naging catalyst nito si CPG. Di ba kapon mainit na si nanay, ayan puro properties pala. SMPH saka si Ali natin kahapon, medyo maganda na yung galaw nila. So may pala dito. Tama ba yung naisulat ko dito? Tama, puro properties nga. Okay, so very good si CPG. Tapos si PX, parang Tory na nabutas pa ulit yung resistance na pinag-uusapan natin kahapon. So nag-close siya is 6.96% and meron siyang 6.73 million net foreign buy. OGP, marami nakabantay. Sakto sa sayang no, hindi ko masyadong nabantayan si OGP. Sakto doon sa malaking trend lines na support. So mamaya silipin natin 'yan. So nag-up siya ng 4.49% pero 6 million net foreign sell. And then another property, nangunguna yung property kasi biglang mababa yung 'di ba? Mababa yung inflation, 2.1% lang siya versus 2.9 last month. So, magiging good catalyst kasi possible na babaan yung interest rate. So, inversely, sila, di ba? Correlate, proportional, no? So, tumataas yung interest rates sa mga banks, bumabagsak yung properties na rin. Or yung POGOs kasi, di ba, last time, mainit sila. So, nawala yung mga, nagre-renta, maraming mga office spaces na available. Pero lumalabas kasi si SMPH at saka si Ali naman, kung tandaan nyo yung mga previous na reviews natin, okay naman yung annual earnings nila sa 2024. Okay, so SMPH nag-up ng 2.97%. Meron siya maliit na 31.14 million net foreign buy. So meron siyang announcement din meron siyang project na 15 billion hospitality something. Hindi ko nabasa yung pinaka total niya pero yun yung pinaka press release niya. Tapos si Bloomberry, may mga good news na rin lumalabas. Nag-up siya ng 1.81% pero net foreign sale pa rin siya 4.72 million net foreign sale and
And then si Ali natin nag-up ulit ng ewan ko daw dito 0.86%, tapos kinain din niya yung 100 million na pumasok last time, negative 94.73 million. So net foreign sale naman si Ali. Pero syempre nag-trending pa rin siya kasi nga umakyat ulit yung price action natin. Okay? So majority naman is maganda yung mga stocks natin for today's trading. Ayan. So, disclaimer guys, mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market, due diligence na po. At then follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin, or kung sumo-join ka dito sa trading group naman natin. Okay, so check na po yan. Yung mga nakasubscribe, maraming salamat sa viewers natin. So 1K pa rin tayo, no? Hindi tayo makalampas sa 1K. Company reviews, hopefully gaganda na rin yan kasi kung gumanda si market, mas maraming gusto manood ng mga trending stocks. Company reviews, mga sample trades in markets, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management plus PSE. Stock market studies sa crypto, follow mo ako dito sa ating Kalabi Trader Crypto to. Hopefully, kung babakante tayo is full-time vlogger muna tayo. Ayan. So, pero matagal pa naman. So, after pa ng, siguro mga bandang July. Tingnan natin. Tapos, follow mo ako dito sa ating Facebook account na Palabi Trader para updated ka sa mga posts natin, or dito sa ating Facebook page, Baligpik, yung mga articles natin sa local market and Twitter. Hindi ko pa nakita yung summary ni ano eh. Puro video yung nakikita ko dito. Yung summary ni Philippine Stock Exchange. Wala, no? So, silipin natin. Minsan late naglalabas si, si Philippine Stock Exchange. Hanapin natin dito. Ayan, kasi maganda makita yung summary na markets. Wala pa. So, maaga ba yung review ko? Late na ako nagre-review. Ayun. So, anyway, wala pa siyang summary. So, dito na lang tayo titingin. Foreign funds sold, CBC, Metrobank, PNB, ASEN, AP, GEN, DNL, EMI, hindi pa rin ganun kalakas, no? AGI, San Miguel, Ali, Irit, CPG, Telbloom, yung plus natin, no? Plus 7 at saka si RR. HI naman. Tapos sa binili, BDO, BPI, SECB, Alter, CREC, ang takal mag-breakout, no? FPH, Meralco, Manila Water, FCG, GSMI, AC, Aboitiz, MEG, RCR, SMPH dito, Cebu, ICT, MAC, at saka si STI. Dalawa yan eh. Binabatay natin si REC saka STI. Ang tagal mag-breakout. Ayan. So medyo mapula yung futures ng US, ICT. So ito yung humila ng market natin. Nag-close pala siya 5%, no? Pero mabot to ng more than 8% kanina. So maganda yung earnings niya, sabi niya. Profit soaring 66%. Ayan, maraming takot sa trade war, pero maganda naman pala yung earnings ni ICT natin. Okay, so yung mga news, Manila, Meralco has enhanced its collaboration with Korea Electric Power Corporation, Bloom. Ayan, so nakap na siya. So revenue growth in 2024. Yun yung good news. ICT shares rallied nearly 9% kanina. So maganda pala, kumita pala si Mr. Enrique Rason. Okay. Ito yung breakdown ng blue chips natin. So meron pa rin mapula. Hindi matuloy-tuloy yung breakout natin kay Converge. Minus 1.73, Aboitiz minus 1.05, AGI minus 0.6. Nangina na si China Bank, negative 0.35. So ICT pa rin pinakamalakas. Nag-close at 5.64. JT Cap, ayan, bigla na buhay, 5.07. Malit lang naman pala si SMPH. 2.97. LTG ito. Parang Tory na rin ito eh. SM 1.99. Bloomberry 1.81. So mapapasin nyo, majority ng mga blue chips natin is maganda talaga yung galawan for today's trading. Hopefully another, ay natin ko is 1 billion eh. Mga papasok ng 3 billion, di ba, last time yung lumabas sa market natin. ICT, okay na yung earnings. Kanina umaga, malakas. May utang pa yata si Dennis Oy kay Rason na 1 billion peso. Ano kaya to? Ayala sells 40% of logistic arm to AP Moller Group. Si All 8 si kaya to? Logistic arms.
Ayan, so may binenta siya eh. So tingnan natin yan. DMC Nickel, okay, may partnership. Ayala Land by Back. So kahapon, so yun yung nakita siguro natin na maliit na net foreign buy kahapon. Tapos China Bank, nakapost na siya. Slightly above its book value. Corporate story. So, ito yung kay SMPH. So, SM Hotels and Convention, subsidiary of SMPH, achieve high occupancy rates as its hotel and convention properties in 2024. Ramadan na pala ngayon, no? So, FB, San Miguel Food and Beverage. So, dito mga nakaano na naman sila. So, yung paggabi, daming tao sa labas kumakain. Ayan, achieve strong growth in 2024. ASEAN is expanding its global footprint with a $30 million investment in solar project in Malaysia. So, dito. And then, Meralco collaborates with Korea Electric Power, Philindes, sign memorandum of agreement and deed exchange containing the issuance of Philrich primary common shares. Okay. So, yan yung mga balita natin. Manila Water, mayroon siyang special dividends sa maliit, 0.167. CFB, umakit din pala, 7%. Yan, di natin napapansin yung galaw. Okay, yung annual to, no? Pero yung Q4 niya, medyo bumaba ng konti. Okay. ACN sa Malaysia, di ba? Mag-invest. AC, okay, makit siya. Kahapon siguro to. ASM, expanding globally. Kanina umaga pa lang, malakas na yung market. Megawide, approve yung preferred shares. Bloomberry, okay, nag-growth. SMPH announced its investment. Ayan, ito yun, 10 billion in its hotel and convention center. Tapos siya, back na naman kahapon. So yung iba, Costco, Robinsons, Fruit, ICT Cebu, and AGI. So yan yung mga merong share buyback. Okay, so maganda daw kasi yung mga kinita ng mall ng fourth quarter. Ayan. So okay yung closing kagabi ng US stocks pero ngayon yung futures is medyo namumula-mula naman siya. Okay? So guys, patalastas ulit yung ating Patreon, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito. Okay? So, ayan. So tingin tayo dito sa galawan ng market. So very obvious na ngayon. 300 billion. So mali yung nakita ko kanina. 319.48 million at foreign buy. Malakas 1.6%. So nag-breakout na siya. Good sign para sa reversal. So sa tinagal-tagal natin, since October na nag-below MA20 yung natin, yung index natin. Ayan. So ngayon lang, first time, di ba, na natuloy yung breakout natin. Last time may mga breakout siya dito pero false breakout siya. So, very good sign. So, mukhang mawawala yung double bottom na pinag-uusapan natin. Kasi nagbago yung nag-shift. Di ba? Nag-shift bigla yung sentiment. Ayan. Tapos yung RSI natin. So, divergence na pala yung pinakita last time na natuloy na yung breakout dito sa RSI 50. Ayan. So, hopefully maganda yung galaw natin bukas para hindi bitin yung bakasyon natin. Maganda yung sentiment. Okay, so halos lahat ng blue chips gumalaw. So tingin na lang tayo sa winners. CPG. So biglang bumana si CPG. Ayan, nag-ala plus daw CPG natin. 13.46%. Si Web, daming gumalaw, no? Si Web, So nakailang di pa na rin pala siya. 8.59. 81, nag-breakout. 6.99. Yung may volume lang. Pero, nabuhay si Pero, 6.43%. So, hindi niya pinansin yung tender offer natin na mababa. PX, ayan. So, tuloy-tuloy. Matulis na, 6.96. Sino pa? Medic, lang volume eh. Hanap tayo may volume. FP, okay, bumawi lang pala siya. So, 4.65%. Si All 8 kaya yon yung logistic arms niya. So, may breakout din, 52 nickel, ayan, bumabalik na. May dividends. Malaki din, 4%. 3.38%. Pero walang tatalo sa dips ni ngayon, di ba? MP2, 7. Tama ba? 7.7 o 7.1? Nakita ko nag-reflect na yung amount ng MP2 natin. Ayan. So, ayan, madiscuss ko siguro sa weekend. So, yung mga merong MP2, ayan, congrats sa atin na nag-invest din doon kahit pa paano. So, meron din tayong kita na more than
7% for the year 2024. MP1, halos 7% din siya, di ba? So more than 6% din siya. Okay? So nag-diversify. Ayan, Cebu, 3.37%, 5.04 million, SMPH 2.97. Okay? So halos lahat berde ah. So dito sa namula, yung mga penny stocks natin. So sino? Lotto. So kinain din niya minus 5.69% PNB oh. So napagod na. May special dips minus 4.19%. Mark Ventures minus 3%. Lalim mo, meron siyang shakeout kanina. Sino pa? Converge minus 1.73. So konti lang yung ano, nag-drop dito sa markets natin. Okay? So silip tayo sa global markets, mapula mamaya. Ayun o. So kagabi okay, di ba malakas. Tapos 0.09%. Negative Dow Futures, negative 0.88, Nasdaq, negative 1.32. So bandang Europe, mapula. Bandang Asia, mas marami yung berde. Ayan. Tapos crypto, yon. Congrats sa hindi na shake up. 91K ulit, oh. Parang nagdahilan lang siya dun sa ano, yung season ng nakarang 2 araw, no? So nag-up bigla, nag-drop bigla, and then bumalik na naman. So 91K ulit si Bitcoin. Ayan, so bumabawi. Ethereum 2.2. Antayin na ulit natin mag-drop. So 2.57 na yung si XRP. So 1.9. Hindi naman ganun kalaki pero yung buong movement is nagsiso. Ayan, pero ngayon is pwede na. Dodge up ng 3.45%. Si Shiba is 2.27%. Okay? So maganda rin sa bandang crypto. And then pag-usapan natin yung ating, hindi ko pala nalagyan ng resistance. So ganun pa rin, 3,000, 6,300. Ayan. So hindi pa naman kasi tayo nakaka-breakout sa previous resistance. Pero good sign na, di ba? Kasi after lower highs, nagkaroon siya ngayon ng higher lows, which is very good sign sa PSE market. Okay? So, trending stocks, pag-usapan natin. Okay, so unahin natin sa listahan natin si CPG, Century Properties Group. So, nagugustuhan ng mga traders to. Ang lakas ng ano yun. Lakas ng sipa niya, no? So, ilang buwan din siya, no? August hanggang February na dandan. Tapos ngayon, biglang pumitik yung price action. So, may ugali naman talaga siya na no? Magkaroon ng spike talaga pag meron siyang bullishness. So, ngayon, on the way siya para i-retest yung mga previous peak niya dito sa above ng 0.6. So, tingnan natin kung abot siya ng 0.65 for the coming few days kasi medyo malakas din yung traded volume niya. Umabot siya ng 9.48 million. Kailangan walang foreigners dito, 430K net foreign sale. Pero lakas no, 13.46%. So last 5 minutes ba yung ginawa dito kay CPG natin. Hindi naman, no? Daan-daan talaga ng market siya. Pero yung second half, yun yung pinakamalakas na galawan nitong si CPG natin. Ano bang earnings na ito? Bakit ba tinulak bigla? Third quarter, 12%. Second quarter, ang taas pala, 87. Tapos sa first quarter is 35. Tapos last year, umakit na siya ng 32%. So, ibig sabihin, consistent na maganda yung earnings nitong si CPG natin. Okay? So, hindi na siguro kaya ng trend channel charts natin kasi nga yung ating galawan is parabolic na siya. Ayan. So, medyo nag-upsurge ng sobra. So, nasa RSI 80 na yung galaw natin sa kanya. So, lakas, no? Hindi natin akalain na pag nag-breakout to is sobrang lakas ng breakout nitong si CPG natin. Okay. So mukhang hindi man na ngayon yung ayun ito yung trend niya last time pero nag-breakout na siya. So mukhang properties ang in demand. Ngayong medyo mababa yung inflation natin sa Pilipinas. Ayan, hopefully nga. Kasi maraming undervalued na properties natin. Simula nang bumagsak tayo noong October 2024, dire-diretso na rin bumagsak yung mga property stocks natin. Okay? So, very good. Congrats sa mayroon. Hopefully, meron pa ibigay si CPG natin pero obvious na yung galaw niya. Next. Ito, isa pang obvious din. CPG. Okay, ano nangyari dito kay CPG natin? So,
parang tori na rin yung galaw nito eh. So tama nga siguro yung ano, tingnan natin na yung ating extended Fibonacci. Mukhang ito na yung ano, susundan natin na reference kasi gumagalaw pa rin siya eh. Malakas pa rin yung galaw ng ano niya eh. Dito ko ba ilalagay? O dito ko nilalagay na last time. Pwede rin naman dito kung sasakto yung ano, yung itsura niya. So, sumakto siya, no? Okay, sumakto yung mga resistance. So, ngayon, ang pinakamalapit na resistance is 6 pesos. Minabasa ko kanina. So, butasin na daw yung ano, 6 pesos. Tapos, ibalik ko yung ano, trend base natin dito, which is sakto din siya. Pero kung mabutas yung ano, 6 pesos, pwede kong iakyat dito. Ayan. So, ayun, sakto. 6.3. So, may chance nga na mabutas pa yung ano, yung 6 pesos natin para kay PX. So kapon medyo nagduda tayo sa galaw niya kasi nga may inverted doji pero sabi natin medyo malakas talaga yung tulak ng foreigners sa kanya. Tapos maliit lang naman yung dividends niya no. Pero malakas yung ano yung optimism sa galaw niya. So natuloy-tuloy na 6.96% and 6.7 million net foreign buy. Ayan. Very healthy yung ano niya. Tapos yung RSI natin, although overbought na siya, hindi pa siya ganun ka obvious, di ba? Pero overbought na. Nasa 77 yung RSI. Ano ba meron dito? Okay, third quarter 100, second quarter minus 31. Okay. Parang ano lang yung earnings niya. Pero anyway, so may ugali din talaga siya. No? Tama ba? Hindi naman sila parehas ng buwan, no? August last time eh. Ito is February. Pero may ugali siya na ano, mag-spike talaga. So dalawang malaking spike. Nag-head and shoulders siya last time, no? So, tignan mo nga naman, no? Nag-head and shoulders last time. Pero anyway, parang meron pa rin galaw yung price action natin sa kanya. Kung ito naman susundan ko sa kanya, so kailan medyo exage na tong trend natin na to. Ang taas na kasi. Ayan, so ganyan naman yung itsura niya. Which is, okay, possible, 6.3 pesos. Ayan, wag lang magkaroon ng takbuhan dahil sa medyo overbought na. Pero may ano siya, may volume siya eh, si PX natin. Okay, congrats sa meron. Next, OGP. Ito yung ano eh, hindi rin ako makapaniwala sa bounce niya kasi kung titignan mo yung ano niya, ang laki ng trading channel niya, di ba? Ito yung pinag-usapan natin last time eh. So, ang laki ng season niya, nag-ano siya, yung RSI niya, nag-overbought tapos dire-diretso, nag-overbought tapos dire-diretso. So, may ugali siya na gano'n. Tapos, pag drawing mo yung ano niya, yung trend channel na dinodrawing natin last time, talagang sinundan niya, no? Ayan. Ang laki na trading channel ni ano, OGP natin. So, tingnan natin, mali mo, sundan niya ulit yung, kasi may pattern siya eh. Ayan. So, tapos regular na namimigay ng, malalakas yung ano niya, 5%, 3%, 2%. Malalakas yung dividends ni ano, Oceana Gold. Ayan. Naalala ko tuloy siya ng SEC at saka CDMC. Wala pa rin, no? Wala tayong balita. So, Oceana Gold, 4.49%. Net foreign sales, 6.2 million. Ayan. So, ganyan yung trend channel na ginagawa. Laki ng ano niya, no? Gaano kalaki yan, trading range natin. Laki, no? 20%. So, ito, ibig sabihin, nag-drop din to ng halos 20, no? O mga 15% yung drop niya. Okay? So, yan na lang. Do-drawing natin kasi yan yung pinaka-obvious na ni galawan ni OGP. Next, property ulit. SMPH. Okay. So, nag-breakout na rin siya. So, sabay lang sa ano, may breakout siya dito dati. Oh. So, nag-breakout na rin siya dito sa downtrend channel natin. Very good. Meron na rin siyang divergence, di ba? So, nag-ano na eh. Nagre-reverse na yung mga direction ng indicators. So, nag-RSI over 50 and nasa bullish side na rin yung ano, itsura ng ating MACD formation na yan. So, hopefully yan na yun, yung reversal na inantay natin. Kailan malit pa rin, no? 31 million net foreign buy. So, 2.97% yung ating gain for today's trading. And then si Bloom, okay daw revenues niya. Ayan. Pero yung earnings hindi pa ganun kaganda annual earnings. Grabe no. So remains to be seen si Bloom. Although nag-up siya 1.81%, wala din siyang masyadong foreigners pa. Ayan. So remains to be seen kasi kung maganda yung ano yung lalabas na first quarter earning niya kasi lugi-lugi siya minus 72% ng ano eh. Although ang net income niya billion pa rin naman. Kailan mas mababa siya compared sa 20
23. So tingin ko hindi pa masyadong nakalampas sa sa danger zone si Bloomberry natin. Ayan. So hindi pa kasi nagbe-breakout eh. Tingnan natin. Nagkakaroon na rin ng divergence yung mga RSI indicators natin, di ba? Pataas na rin siya. Ito pababa, ito pataas na. So lumalaban na yung kahit pa paano yung price action. And then lastly, si Ayala Land. So puro properties nga tayo. Hindi pa masyadong obvious, no? Ayan, so may dividend sign na 1.2% kay Ali at hindi pa masyadong obvious yung breakout. Meron na siyang konti pero hindi kasing obvious ni SMPH, di ba? Ayan. So tingnan natin, divergence na rin yung hindi pa siya nag-above 50, no? Okay, sige, nasa bear side pa rin yung RSI pero hopefully may divergence na rin na pinapakita yung ating RSI level naman. Ayan. So next na resistance kung sakali matuloy is malapit lang 25 pesos. Ayan. O kung medyo bullish ka dito sa 26. Ayan. So ganyan lang muna tingin natin kay Ali. Ayan, di pa masyadong obvious. So 94.37 million at foreign sell pa nga siya. And 0.86% yung gain. Malit lang. Pero ilang araw kasi na birthday si Ali kaya nag-trending pa rin. Okay? So yun na lang muna yung ating review dito sa market. So very good. Hopefully maganda naman yung Friday natin. So ito yung abangan natin na second day na breakout. Hopefully maganda. Pero kailangan ulit natin ng additional 300 million net foreign buy. Okay po. So yun lang muna yung ating review. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating channel. Join ka sa group, guys. Kung gusto mo na guide, crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. So gusto na guide sa trading market, meron tayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.